Kabanata 47, Ministry. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 17 versikulo 9 hanggang 21, Marcos Kapitulo 9 versikulo 9 hanggang 29, Lucas Kapitulo 9 versikulo 37 hanggang 45. Ang buong gabi ay lumipas sa bundok, at sa pagsikat ng araw, si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay bumaba sa kapatagan. Dahil sa pag-iisip, ang mga alagad ay namangha at natahimik. Maging si Pedro ay walang masabi. Masaya sana silang nagtagal sa banal na lugar na iyon na naantig ng liwanag ng langit, at kung saan ipinakita ng anak ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ngunit may gawaing dapat gawin para sa mga tao, na naghahanap na sa malayo at malapit kay Jesus. Sa paanan ng bundok ay nagtipon ang isang malaking pulutong, na pinangungunahan dito ng mga disipulong naiwan, ngunit nakakaalam kung saan pumunta si Jesus. Habang papalapit ang tagapagligtas, inutusan niya ang kanyang tatlong kasamahan na tumahimik tungkol sa kanilang nasaksihan, na sinasabi, "Huwag mong sabihin kanino man ang pangitain, hanggang ang anak ng tao ay muling mabuhay mula sa mga patay." Ang paghahayag na ginawa sa mga disipulo ay dapat pag-isipan sa kanilang sariling mga puso, hindi upang ilathala sa ibang bansa. Ang pag-uugnay nito sa mga tao ay magdudulot lamang ng pangungutya o paghanga. At kahit na ang siyam na apostol ay hindi mauunawaan ang eksena hanggang pagkatapos na mabuhay si Kristo mula sa mga patay. Kung gaano kabagal sa pag-unawa maging ang tatlong pinapaboran ng mga disipulo, ay makikita sa katotohanan na sa kabila ng lahat ng sinabi ni Kristo tungkol sa kung ano ang nasa harapan niya, sila ay nagtanong sa isa't isa kung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay. Ngunit hindi sila humingi ng paliwanag kay Jesus. Ang kanyang mga salita tungkol sa kinabukasan ay pinuspos sila ng kalungkutan, hindi na sila naghangad ng karagdagang paghahayag hinggil sa kung saan sila ay sabik na paniwalaan ay hindi maaaring mangyari. Nang makita ng mga tao sa kapatagan si Jesus, tumakbo sila upang salubungin siya, binati siya ng mga pagpapahayag ng pagpipitagan at kagalakan. Ngunit naunawaan ng kanyang mabilis na mata na sila ay nasa matinding kaguluhan. Ang mga alagad ay lumitaw na nababagabag. Isang pangyayari ang naganap na nagdulot sa kanila ng mapait na pagkabigo at kahihiyan. Habang naghihintay sila sa paanan ng bundok, dinala sa kanila ng isang ama ang kanyang anak, upang iligtas mula sa isang paipong espiritu na nagpahirap sa kanya. Ang awtoridad sa mga maruruming espiritu, upang palayasin sila, ay ipinagkaloob sa mga disipulo nang ipadala ni Jesus ang 12 upang mang-aral sa Galilea. Habang lumalakad sila ng malakas sa pananampalataya, sinunod ng masasamang espiritu ang kanilang salita. Ngayon sa pangalan ni Kristo inutusan nila ang espiritong nagpapahirap na iwan ang kanyang biktima, ngunit kinukutya lamang sila ng demonyo sa pamamagitan ng isang sariwang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang mga alagad, na hindi makapagsalaysay sa kanilang pagkatalo, ay nadama na sila ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanilang sarili at sa kanilang guro. At sa karamihan ay may mga eskriba na sinulit ang pagkakataong ito para ipahiya sila. Sa pagpindot sa paligid ng mga alagad, sila ay nagtanong sa kanila, na nagsisikap na patunayan na sila at ang kanilang guro ay mga manlilinlang. Dito, matagumpay na ipinahayag ng mga rabay, ay isang masamang espiritu na hindi kayang talunin ng mga disipulo o ni Kristo mismo. Ang mga tao ay may hilig na pumanig sa mga eskriba, at isang damdamin ng paghamak at pangungutya ang bumalat sa karamihan. Ngunit biglang tumigil ang mga akusasyon. Si Jesus at ang tatlong disipulo ay nakitang papalapit, at sa mabilis na pagkabigla ng damdamin ay lumingon ang mga tao upang salubungin sila. Ang gabi ng pakikipag-isa sa makalangit na kaluwalhatian ay nag-iwan ng bakas nito sa tagapagligtas at sa kanyang mga kasama. Sa kanilang mga mukha ay isang liwanag na humanga sa mga nakamasid. Ang mga eskriba ay umatras sa takot, habang ang mga tao ay tinanggap si Jesus. Na parang naging saksi siya sa lahat ng nangyari, dumating ang tagapagligtas sa lugar ng labanan, at itinuon ang kanyang tingin sa mga eskriba at nagtanong, "Anong itinatanong ninyo sa kanila?" Ngunit ang mga boses na napakatapang at mapanghamon noon ay tahimik na ngayon. Isang katahimikan ang bumagsak sa buong kumpanya. Ngayon ang naghihirap na ama ay dumaan sa karamihan, at nagpatira pa sa paanan ni Jesus, ibinuhos ang kwento ng kanyang problema at pagkabigo. "Guro," sabi niya, "dinala ko sa iyo ang aking anak, na may espiritong pipi, at saan man niya siya dalhin, siya'y hinahapak niya, at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palayasin nila,
at hindi nila magawa. Si Jesus ay tumingin sa paligid sa kanya sa takot na karamihan, ang mga mapanlinlang na mga eskriba, ang mga nalilitong disipulo. Binasa niya ang kawalan ng pananampalataya sa bawat puso, at sa isang tinig na puno ng kalungkutan ay bumulangas siya, "O henerasyong walang pananampalataya, hanggang kailan ako makakasama ninyo? Hanggang kailan kita titiisin?" Pagkatapos ay inutusan niya ang nababagabag na ama, "Dalhin mo rito ang iyong anak." Ang bata ay dinala, at habang ang mga mata ng tagapagligtas ay bumaling sa kanya, ang masamang espiritu ay itinapon siya sa lupa sa panginginig sa matinding paghihirap. Nakahiga siya na lumulubog at bumubula, pinupunit ang hangin sa hindi makalupa na mga hiyawan. Muling nagtagpo ang prinsipe ng buhay at ang prinsipe ng mga kapangyarihan ng kadiliman sa larangan ng digmaan, si Kristo bilang katuparan ng kanyang misyon na, ipangaral ang pagpapalaya sa mga bihag, upang palayain ang mga nasugatan. Lucas, 18 minuto pasado alas 4, sinisikap ni Satanas na kontrolin ang kanyang biktima. Ang mga anghel ng liwanag at ang hukbo ng masasamang anghel, na hindi nakikita, ay nagsisilapit upang makita ang labanan. Sa isang sandali, pinahintulutan ni Jesus ang masamang espiritu na ipakita ang kanyang kapangyarihan, upang maunawaan ng mga tumitingin ang pagliligtas na gagawin. Ang karamihan ay tumingin ng may halong hininga, ang ama sa matinding pag-asa at takot. Tinanong ni Jesus, gaano nakatagal nang dumating ito sa kanya? Ikinwento ng ama ang mahabang taon ng pagdurusa, at pagkatapos, na parang hindi na niya matiis, ay bumulalas, "Kung magagawa mo ang anuman, mahabag ka sa amin, at tulungan mo kami. Kung kaya mo." Kahit ngayon ay kinwestiyon ng ama ang kapangyarihan ni Kristo. Sumagot si Jesus, "Kung kaya mong sumampalataya, ang lahat ng bagay ay posible sa kanya na sumasampalataya." Walang kakulangan ng kapangyarihan sa bahagi ni Kristo, ang kagalingan ng anak ay nakasalalay sa pananampalataya ng ama. Sa isang pagsabog ng luha, na napagtanto ang kanyang sariling kahinaan, ang ama ay itinapon ang kanyang sarili sa awan ni Kristo, na may sigaw, "Panginoon, sumasampalataya ako, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya." Bumaling si Jesus sa nagdurusa, at sinabi, "Ikaw na pipi at bingi na espiritu, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya, at huwag ka nang pumasok pa sa kanya." May sigaw, naghihirap na pakikibaka. Ang demonyo, sa pagdaan, ay tila puputulan ng buhay mula sa kanyang biktima. Pagkatapos ang batang lalaki ay nakahiga ng hindi gumagalaw, at tila walang buhay. Bulong ng karamihan, patay na siya. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay, at itinaas, iniharap siya, sa ganap na katinoan ng pag-iisip at katawan, sa kanyang ama. Pinupuri ng ama at anak ang pangalan ng kanilang tagapagligtas. Ang karamihan ay, namanghas sa makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos, habang ang mga eskriba, natalo at nabigla, ay tumalikod ng may pagtatampo. "Kung may magagawa ka, mahabag ka sa amin, at tulungan mo kami." Ilang kaluluwang pasan-pasan ng kasalanan ang umalangaw sa panalangin iyon. At sa lahat, ang nakakahawang sagot ng tagapagligtas ay, kung ikaw ay maniniwala, ang lahat ng mga bagay ay posible sa kanya na sumasampalataya. Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa atin sa langit, at nagdudulot sa atin ng lakas para makayanan ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Kay Kristo, ang Diyos ay naglaan ng paraan para masupol ang bawat makasalanang katangian, at labanan ng bawat tukso, gaano man kalakas. Ngunit marami ang nakadarama na kulang sila sa pananampalataya, at sa makatuwid ay nananatili silang malayo kay Kristo. Hayaang ang mga kaluluwang ito, sa kanilang walang magawang kawalan ng karapat-dapat, ay ihagis ang kanilang mga sarili sa awan ng kanilang mahabaging tagapagligtas. Huwag tumingin sa sarili, kundi kay Kristo. Siya na nagpagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo nang siya ay lumakad sa gitna ng mga tao ay siya ring makapangyarihang manunubos ngayon. Ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay hawakan ang kanyang pangako, "Siya na lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy." Juan Kapitulo 6 versikulo 37. Ihagis ang iyong sarili sa kanyang paanan na may sigaw, "Panginoon, naniniwala ako, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya." Hindi ka maaaring mapahamak habang ginagawa mo ito, hindi kailanman. Sa isang maikling panahon ay nakita ng mga minamahal na alagad ang sukdulan ng kaluwalhatian at ng kahihiyan.
Nakita nila ang sangkatauhan na nagbagong anyo sa larawan ng Diyos, at nakababa sa pagkakahawig ni Satanas. Mula sa bundok kung saan siya nakipag-usap sa makalangit na mga mensahero, at ipinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng tinig mula sa nagniningning na kaluwalhatian, nakita nila si Jesus na bumaba upang salubungin ang pinakamabagsik at mapanghimagsik na palabas, ang baliw na batang lalaki, na may baluktot na mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pulikat ng paghihirap na hindi kayang pawiin ng walang kapangyarihan ng tao. At ang makapangyarihang manunubos na ito, na ilang oras bago tumayo na niluwalhati sa harapan ng kanyang nagtataka na mga disipulo, ay yumuko upang iangat ang biktima ni Satanas mula sa lupa kung saan siya lumulutang, at sa kalusugan ng isip at katawan ay ibinalik siya sa kanyang ama at sa kanyang tahanan. Ito ay isang bagay na aral ng pagtubos, ang banal mula sa kaluwalhatian ng ama na yumuko upang iligtas ang nawawala. Kinakatawan din ito ang misyon ng mga disipulo. Hindi nag-iisa sa tuktok ng bundok kasama si Jesus. Sa mga oras ng espiritual na pag-iilaw, ang buhay ng mga lingkod ni Kristo nabubulin. May trabaho para sa kanila sa kapatagan. Ang mga kaluluwang inalipin ni Satanas ay naghihintay sa salita ng pananampalataya at panalangin upang palayain sila. Ang 9 na mga disipulo ay nagninilay-nilay pa sa mapait na katotohanan ng kanilang sariling kabiguan, at nang si Jesus ay muling nag-iisa sa kanila, sila ay nagtanong, bakit hindi namin siya? Mapalios, sinagot sila ni Jesus, dahil sa inyong kawalan ng pananampalataya. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya na kasing laki ng butil ng mastasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito ay aalisin, at walang magiging imposible sa inyo. Gayon may hindi lumalabas ang ganitong uri kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ang kanilang kawalan ng pananampalataya, na nagsasara sa kanila mula sa mas malalim na pakikiramay kay Kristo, at ang kawalang ingat na kanilang itinuring ang sagradong gawaing ipinagkatiwala sa kanila, ay naging sanhi ng kanilang pagkabigo sa pakikipaglaban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Ang mga salita ni Kristo na tumuturo sa kanyang kamatayan ay nagdala ng kalungkutan at pagdududa. At ang pagpili sa 3 alagad upang samahan si Jesus sa bundok ay nagpasigla sa paninibugho ng siyam. Sa halip na palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay sa mga salita ni Kristo, inisip nila ang kanilang mga panghinaan ng loob at personal na mga hinaing. Sa ganitong kalagayan ng kadiliman sila ay nagsagawa ng pakikipaglaban kay Satanas. Upang magtagumpay sa gayong salungatan, dapat silang pumunta sa gawain sa ibang diwa. Ang kanilang pananampalataya ay dapat palakasin sa pamamagitan ng think time na panalangin at pag-aayuno, at kahihiyan ng puso. Dapat silang mawala ng laman sa sarili, at mapuspos ng espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Ang marubdog, matiig ang pagsusumamo sa Diyos ng may pananampalataya na humahantong sa buong pag-asa sa Diyos, at walang pag-aalinlangan na paglalaan sa kanyang gawain, ay makapagbibigay lamang ng tulong sa mga tao ng banal na espiritu sa pakikipaglaban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang mga pinuno ng kadilimang ito, mundo, at masasamang espiritu sa matataas na lugar. Kung kayo ay may pananampalataya na kasing laki ng butil ng mastasa, sabi ni Jesus, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito ay aalisin. Kahit na ang butil ng buto ng mastasa ay napakaliit, naglalaman ito ng parehong misteryosong prinsipyo ng buhay na nagbubunga ng paglago sa pinakamatayog na puno. Kapag ang buto ng mastasa ay inihagis sa lupa, ang maliit na mikrobyo ay humahawak sa bawat elemento na inilaan ng Diyos para sa nutrisyon nito, at ito ay mabilis na nagkakaroon ng matibay na paglaki. Kung mayroon kang pananampalatayang tulad nito, panghahawakan mo ang salita ng Diyos, at sa lahat ng matulunging ahensya na kanyang itinalaga. Sa gayon ang iyong pananampalataya ay lalakas, at tutulong sa iyo ang kapangyarihan ng langit. Ang mga balakid na itinambak ni Satanas sa iyong landas, bagamat tila hindi malulutas gaya ng mga walang hanggang burol, ay mawawala bago ang kahilingan ng pananampalataya. Walang imposible sa iyo. Dito nagtatapos ang Kabanata 47. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.